kani akong gibuhat, dili ni ingon pagpanaway sa ubang mga sikta o bundok, dili pagpaybalo lang ni sumala sa nasulan sa Biblia nga magpangsyon ang mga pinatikan dili trouble sa mga Kristiyanos. Kaysa unang panahon, sa panahon sa mga apostoles uban sa Ginoo nga si Papa Isos, moto siya ay panahon sa mga Kristyanismo. Dahil kutob ra pud sila sa 14th century. Idi kay gitambog naman si Lucifer dinhi sa yuta nga na matuig 1,400 years nakalabay. Idi ang naitabo niya itong panahon sa dahil gitambog na siya, naitabo ang gubat taliwala sa mga Kristiyanos batok sa ni Lucifer, no? Kana si Lucifer muna'y unang ngalan niya, muna'y unang ngalan ni Satanas. Kanang pulong Satanas, ambot pasabot sa Satanas, gitawag na siya og kaaway sa Dios, gitawag na siya adversary of God and Christ. Muna gitawag Satanas, against. Then ang qualification gyud ng Lucifer sa una sumala sa Bible sa Isaiah kapitulo 48 12, gitawag na siya morning star. Dahil doon ay mga dokumento nga atong nabasa nga kana siya usa ka arkanghel. Palahaba na lang Miguel, Arkanghel Miguel, Gabriel, Rafael, mga arkanghel ba, mga dagkong anghel. Muna ang qualification ni Lucifer sa una, no? Pero tungod kay kanunay man siyang against, kanunay man siyang makigbatok sa Dios, mula nga ginanlan sa giyawa o Satanas. Para kung Pedro, si Pedro nanganlan man to ni Papa Isos nga pahawa ka Satanas. Dili but pasabot ni si Pedro Satanas. Kaya ito kong panahon diyang nagsulti si Papa Isos, may ito siyang mahitabo nga patyon siya. Kaya si Pedro maingon ng gupod nga dili ka na mahitabo. Sa ito pa si Pedro mo against siya, musupak siya sa gisulti sa Ginoo. Muna gingan lang siya pahawa ka Satanas. So meaning Satanas against, contradiction, contradict, no? Muna yung meaning sa Satanas. Kini si Lucifer nga nang ginganlan siya Satanas, kay kanunay man guna siya magpalabaw, mo against man siya. Muna ginganlan siya Satanas. Pero ang qualification aning Lucifer sa una, morning star gina siya, anghel gina, arkanghel gina siya, sumala sa mga libro nga atong nabasa. So muna yung unang ngalan ni Satanas, mo si Lucifer. Karon sa ding gilabog na siya, kay sumala sa Isaiah kapitulo 42:12, paingon sa ubos, gilabog man siya gikan sa langit, gihagbong man siya. So dili na siya morning star. Morning star pa pala ang gilabog ni Ngiob naman. Gitawag niya siya hari sa kangit-ngit. So gitawag na siya og demonyo, yawa o Satanas. Nagitambog man siya. Ulis kumpleto ka, ito ang basahan ng Bible, kaya haron tinuod yun kaning akong gisulti, ang gilabog siya. Ingon dali sa Pinadayag kapitulo 12. Gibutan din unya may laing tilimadon nga nakita ko dito sa langit, may dakong dragon nga pula ug may 7 kini ka ulo
napulo kasungay, may korona ang matag ulo niini. Nakita dito sa langit ang usa ka tilimad-on. Kaya atong isumpay kining bersikulo 9 ug gilabog ba siya. Ibutang dinhi. 9. Gitambog ang lakong dragon, ang karaang bitin, ang ginganlag Yawa o Satanas, nga mao'y naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanan nga mga anghel niya ngadto sa yuta. So karon asa si gitambog sa yuta. Ingon po ang Lucas kapitulo 10 versikulo 18, ingon si Papa Isos sa iyang propesya na nakita ko si Satanas nga nahulog gikan sa langit. So si Satanas klaro gikan gitambog din sa yuta. So unsa may ngalan ani niya sa una? Atong basahon ang libro sa Katoliko, no? Gisulat atong tuig 1609. Ingon dinhi sa Isaya, atong basahon ang Isaya kapitulo 42. Isaya kapitulo 42, libro ni si Katoliko itong gibasa ha, kay aron moingon ni mga Katoliko nga awa gi sila ka pangulipas ba. Okay, moingon na po niya sila nga libro na protestante di mo la tinuod. So kini libro ni si Katoliko ato basahon. Ang ngalan ng libro Holy Bibles Catholic Version na imprimatur de itong basahon. Karon wa nang diskumpiyado ninyo. Imprimatur de si Francis Cardinal Spillman, Archbishop of New York, August 28, 1961. So unsay sulod dinhi sa Isaias kapitulo 42 versikulo 1. Naliban ko. So Isaias chapter 14 di ay. Chapter 14. Sorry. Kining di magbuta basta nga magtabi lang diri og wag itay basahon. Chapter 14 di ay. Chapter 14 verse 11. No. 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, who didst rise in the morning? How art thou fallen to the earth, that didst wound the nation? Nga naman, sa may sala niya, ningon siya rin, I will exceed, sa 14 ha, verse 14, I will ascend above the height of the clouds, I will be like the Most High. So, kung gusto mag-isang mahimo kong Diyos, God, wala nga, si Papa Isos, di ba siya gusto nga doon ay kompetensya nito sa langit, dihagbog siya din sa yuta. Mula yung unang ngalan niya, Lucifer. Atong basahon ang usa ka nakopya na itong libro dito sa library, bago lang kini na ito nagkuhan, matulog book din eh. Okay, atong basahon. Sawa pa siya gitambog dinhi sa yuta, ang iyang ngalan Lucifer gyud. Ibutang diri sa New Standard Encyclopedia Volume 10 page 425. Ibutang diri, most commonly Lucifer is the name for Satan before his fall from heaven.
Sa ngalan sa una sa karaang tugon nga na siya Lucifer. Di pa siya manganlag Jesus Christ kay may litrang di sa unang panahon. Mula hinungdan na gitambog siya, hingan na siya giyawa tungod kay kanunay mag siyang mikigbatok sa Dios nga mao si Papa Jesus. Gusto man po siyang mahimong Dios. Muna gitambog siya. Kaya dili man gusto sa Papa Jesus nga dunay kompetensya niya dito sa langit. So pagtambog niya di sa langit, ay pagtambog niya gikan sa langit paingon sa yuta, natuman ang iyang pangandoy nga simbahon gid siya. Kay mo man iyang gi pangarap gyud sa unang panahon dito sa langit nga ipakasama gyud ako kung kagalingon sa Dios. Nga si Jesus gusto siya. Kaya gusto mo po siyang simbahon. Sa diyang gitambog na siya sa kalibutan, no? Si Lucifer, ang iyang ngalan sa una, sa wapa si tambog, Lucifer man, mumala si Satanas, pagtambog niya, ang iyang ngalan usab na po iyang ngalan, mauna po si Lord Jesus Christ. So, kanang Lord Jesus Christ, kagitambog man si Lucifer dito sa Roma, sa 1400, ang nahitabo, sa pagtambog niya, dini sa yuta, unsa iyang gibuhat, iyang ambi ko na itong Biblia na ko sunod. Okay, kanang may ng Biblia sa Katoliko itong basahon kay aron wagi sila ka-istorya na to. Ano? Pag humagtambog ni Lucifer din sa yuta, unsa iyang gibuhat, atong basahon ang Pinadayag Kapitulo 13. So kining Biblia karon nga nas kong kamot, ang imprimatur ani no pamati mo kay wa kita manlimbong biya kay di pwede maglimbong. No kay manlimbong pa ta na. Daghan na ta limbongan ani. Kung manlimbong pa ta. Kining Biblia ang imprimatur ani si Julio Cardinal Rosales, Arsobispo sa Sugbo, Hunyo 26, 1981. Then doon ay Sensor Diputados ni si Monsignor Cesar G. Alcosiba. Biblia ni siya sa Katoliko o sa mga Protestante. Kay sumala sa intro din libutan din hubad kini sa September 22, 1973, kining hubara bunga sa 5 ka tuig sa hiniusa nga pagbinuligay sa mga Protestante o sa mga Katoliko diya sa tinuoray nga buhat sa ekonomismo. Kinilang Biblia kung gigamit kay sa Katoliko man o sa Protestante. So parang wa gyud kay diskumpiyado. Unsay nasulat dinhi sa diha nga gitambog na ang yawa, no? Gitambog na siya dinhi sa yuta. Unsa iyang gihimo sa Pinagdipadayag Kapitulo 13 versikulo 7, gitugutan usab siya sa pagkigubat sa katawhan sa Dios ug sa pagbuntog kanila ug gihatagan pagayog kinig awtoridad pagmando sa tanang mga tribo, tanang katawhan ug tanang kanasuran. Sa versikulo 8, human niya og gubat sa mga Kristiyanos katong mga real nga Katoliko. Kining Katoliko ron di na ni mao. Nausab na ang Katoliko ron dili na ni mao. Ang Katoliko karon produkto na ning Satanas. Katoliko karon nagsugod ni sa 16 na proklamar ni nga Katoliko sa 1600 na. No mao ning produkto ni Satanas sa dihang gitambog siya sa yuta. Then nag-organize siya og kining gitawag General Congregation, motong gitawag og mga Jesuata o Jesuits. Ang lit Latin ana mao nang Jesus ato ni iskutan ron. Dahil ang nahitabo ni ang Satanas, si Lucifer, gitambog man siya dito sa Roma, ang iyang ngalan na usab, giusab ang iyang ngalan. Ang nagngalan ra pud ani sa una mao to si atong pare sa Katoliko nga si Jeronimo. Sa iyang translation sa Bible, kaya nag-translate man siya Bible,
gikan sa original nga Greek ngadto sa Latin atong tuig 405, ang ngalan dito nga Isos iyang gikwaan og o. Isos gapon kung imong basahon pero wa nay o. Kay preparasyon na inigyabay ni Satanas ni sa kalibutan, nahitabo na dayon nga ang I giilisan og J na porma ng Jesus. Kanang Jesus di ba way o. Ang J ay na sa una. Ay na sa una kanang J. Kaya may litrang J sa unang panahon. Ang original nga ngalan sa Dios kato si Kristo, yung ngalan Isus. I-E-S-O-U-S. Dayon pag-translate ni Hieronimo gikan sa original nga Greek, iyang gikuha ang o, iyang gipalagpot ang o. Sa to pa Isos gyapon pero wa nay o. Ha? Kay sa tuyo ana kini plano man guni Satanas god. No, para gyud nga iyang ngalan mapulihan na pug Jesus. Katong Isos nga walay o, Latin to. Latin. Dayon pag abot sa 17th century nahitabo nga ang I pulihag G na porma ng Jesus. So karon mo na nga makita nato sa mga Biblia karon Jesus na. Pero kanang Jesus mao na siya ang ngalan ni Satanas sa una nga iyang ngalan Lucifer giilisan na og Jesus Christ. Usa na ka Latin nga pulong, Latin nga ngalan. Naa mabasa na sa Merriam-Webster Dictionary sa page 1214. Late Latin Jesus, New Latin Jesuata. Naa sa katedral ba? Kanang ni-rebulto bitaw kung matubang kas katedral, simbahan sa katedral, kanang tuo. Lian ang ubos kay karon murag gitabunan na nila kuan gi pasaligdan og mga bulak. Basahan ang ubos, lain ngalan Jesuata diha. Kanang Jesuata, New Latin na sa Jesus. Diyan ang English ana Jesuits. So ato nang gipasabot ug unsa nang Jesuits, mga black pope na. So Dimodo, black pope, mga demonyo. So ang inyong Santo Papa pug karon Jesuits na. So ay mo katingala. Ang kanang inyong Santo Papa karon ni-declare na gyud nga si Lucifer mao iyang Dios. Dugay naman kayo na ilang gisimba nga si Lucifer nga Jesus. Sa una pa man lang gisimba. Pero karon na niya gi-declare tungod kay naamanggoy panultion god, no, wala lagi aso nga makumkum. So dugay silang tabon-tabon ana ilang Ginoo, no. Dugay silang tabon-tabon. Pero sila mismo nakabalo nga kanang Jesus puli na sa ngalan nga Lucifer. Kaya may lang gitambog karon kanang Lord Jesus Christ. Ato naman mong gipasabot. Ha? Mao mong gina siya ang gitambog din sa kalibutan. Ilisdan na lang ngalan hali malata. Kay mo na naipuli din sa Bible. Kini mga Biblia karon sama sa Katoliko sa mga Protestante kay mga Kristiyanos tanawa Jesus na kay ila man gipulihan ang ngalan nga makaluwas kining naa sa mong agtang. Kay mo man gini original nga ngalan. Mabasa mo gini sa original Bible. Isos man gyud. Dito po sa karaan nga tugon, Isos man gyapon kanang YHWH. Ang pagbasa na Isos man kanagsugod man as litrang Y. Sa Hebrew wala sila vowel point. Pero doon ay pipila ka litra nito nila nga doon ay vowel sound sama ng Y. I man na sila ha. Basahin ko mga libro. Dahil ka ng W. Ang W baga na. Tungaan na, di ba? B. Dito na po yung W nga duha kayo gitapot. Dito nga na, libayo. Dito na sila ha, doon na sound nga O. So kanang YHWH, ang pronunciation ana, muning nasa mong agtang. Muning nasa mong agtang. Jesus. Dito po sa Greek, original nga Bible sa New Testament, Griego man. Ito man ginamabasa. Nasa mga libro, ito niskutan karon. Walay laing original nga Bible ha sa New Testament Griego gyud dokumentado ta. Ay mo kanang uban nga mga pastor, mga ministro diha, mga imam ra unsa na mga klase sa mga magtutudlo bakakon. Ako ni mo maghilom na lang ka. Kanang miingon ang original kuno sa New Testament Hebrew, lo nimo. Alalag masayop ning akong gipangbasa.
Kung original man ka sa New Testament Hebrew, pagawas kag dokumento, di kay patakag babula ng baba nimo. Ha? Atong basahon sampulan sa atamo. Ug unsa gi original nga pagkasulat sa New Testament. Naa sa Anchor's Bible Dictionary sa page 144 gibutang dinhi. Ha? Gibutang ha language sa Bible ha. Anchor's Bible Dictionary page 144 gibutang dire language. The Old Testament is written mostly in Hebrew. The New Testament wholly in Greek. So kaingon man kanang uban na mga magtutudlo nga bakakon, ha? Namiingon sila nga ang New Testament kuno Hebrew nga pagkasulat pagawas og dokumento ay pagtatakag ngalngal ng baba nimo. Alang-alag masayop lay kung gibasa. Kini usaral ni kalibro kung gibasa. Pero gusto kag na libro daghan atong patuganon. Ikaw bisag isa wa gid mo, wa kay katugan. May pa maghilom ka, gako nimo maghilom lang ka. Di mataka nagngangal ng baba nimo. So balikan ta. So kining yawa karon nga si Lucifer ang ngalan sa una, unsay ang nitabo sa Pinaday kapitulo 13 gilabog siya, unsay ang gibuhat sa city ha, Pinaday kapitulo 13 bersikulo 7, gitugutan usab siya sa pagkigubat sa katawhan sa Dios ug sa pagbuntog kanila ug gihatagan pagayod kinig awtoridad pagmando sa tanang tribo, katawhan, kanasuran. Ingon ang Biblia, dili ako'y kasulti. Tanang katawhan, tanang pinulungan ug tanang kanasuran kano saan ni nagsugod sa 1400 AD. Ang bersikulo 8 atong basahon. Ato isunod pagbasa ang bersikulo 8. Musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan. Ug moingon ka karon nga wa ka kasimbang Satanas. Sayop ang Bible, subaya ko nang imong Ginoong gisimba. Wa kasimban Jesus Christ bisan kini mga pinatikan sa una. Nagsimba gini si Awa. Muna pag-establisher ining Jesus Kingdom karon anong tuig 2005, kutob nga misulod ning pundo kami biya gyud sa pagsimbang Satanas nga mao si Lord Jesus Christ. Biblia musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan. Unsa ang trabaho? Siya ay nagbuot sa tanang katawhan, tanang tribo, tanang pinulungan ug tanang kanasuran. Sayop din kung gibasa. Alam mo kaguol Katoliko. Ang deklarar karon sa inyong Santo Papa nga si Lucifer mo inyong gisimba. Alam mo kagulat dili man kamo ra gisimba anang yawa. Halos man tanan. Bisan ang Islam simba ganing Lord Jesus Christ. Kana si Isa al-Masih di ay Jesus Christ na, unsa may nang tawag na major prophet, wala na simbahan na. Ila po nang gisantos, ila po nang girespetuan, ila po nang gitahod. Ang meaning sa worship, ingon ang mga libro, a feeling of great respect or reverence. Muna yung worship. Dili kay pagduhod lang, malisimba dili. Kanang imo ganing gitahod, taas kay pagtahod, taas kay nimong pagrespeto. That is a part of worship. So ang Islam wala mo worship na. Bekin sa man kunong pundo ka karos kalibutan nga wala mo ilan Jesus Christ ingon nga balaan. Kami ra gyud mo ingon Jesus Christ nga balaan, labay balaan yawa. Pabida. So mo na ingon sa Biblia lag masayop ni. Natuman ning Pinaday kapitulo 13 paglabay ni Satanas atong 1400 kagibuhatan sa larawan atong 1495 to 1497. Ang buhat og larawan niya si Leonardo da Vinci. Basahan niyo ng libro na. Karon di po kahatan niyo kay wala pa koy kuan na. Wa pa man koy time na ton kay ang tema kalong diskutan di man kana. So wala maigsoon nalimbungan gyud niya ang tanang katawan sa kalibutan ingon ang bersikulo 14.
Pinadaya kapitulo 13 bersikulo 14 gibutan ri ug nalimbungan niya ang tanang katawhan sa kalibutan. Limbungan yun. Awari ko do, huwag pa ka malimbungi, huwag ka masimba na panuwaya na. Karon, no, dugay na kanang gasimba ta. 1400 pa. Pero usa lang ka Santo Papa ang mideklara anak karon. Si Pope Francis na naman. Wa na mag siya kagwanta. Muna nga sa panultiun lagi walay aso nga makumkum. Muna karon gideklara na gyud niya nga si Lucifer mao gyud Dios. Di ka na si Jesus kuno anak, tinod mo na. So Lucifer sa una, di nahimo naman po na siyang nagpakatao, nagkuan maguna siya, burag nalahi na po siya purma ba. Para ko ni Papa Isus. Sa una, espiritu pa man siya. Pero niabot ang panahon, nga natawag siya lalang sa espiritu. Ug mo na karon si Papa Isus. So ato ning hisgutan karon unsay ngalan sa Amahan ug sa Anak. So ato lang nakita sumala sa Biblia ug Korintia, makana si Lucifer o si Jesus Christ maura na siya. Maura na. So ari na punta sa manamatag pasabot ninyo aning Dios sa Katoliko karon nga mo gisimba sa mga tao sa yuta. So alam mo kasuko Katoliko. Kanang ubang masimbahan na naway ninyo na mga Baptist, Seventh Day Adventist, sila Soriano, Ili Soriano, sila si Iglesia ni Cristo kunuhay. O bisan ang 10 pundok sa kalibutan, manaway ninyo ay naman parehara mo gisimba. Ina nga parehara man tag gisimba. Ano manaway mo na mo? Parehara man tag Dios, si Lucifer. So mao na siya katarungan karon, no? Pag-abot sa tuig 2012, proklamar o declare ninyo na inyong Santo Papa nga si Lucifer mo yung gisimba. Kaya tinod ka na si Lucifer sa una, morning star gina. Morning star. Parehal ko na ni Papa Isus, pinadayag 22:16, gitawag siya masidlak nga bituon sa kabutagon, morning star po siya. Kay morning star man po na si Lucifer sa una. Pero kay gihagbong man, di hingiob. Di na morning. Di na bright. Ngit-ngit na. So, umingon ka kay Lucifer morning star, nasayop na ka. Sa una, sa pa siya ilabog, morning star siya, pero gitambog naman siya na ngit-ngit pa siya sa alkitran. So, karon tingali matingala mo. Ano naman may patik sa agtang. Naaman na siya naalagyan sila yung ngalan. Kini siya, kinimin siya, alang na ni sa mga tao nga wa pag yun makaila ng ngalanan nga sa mga agtang. Akong ipasabot pagbalik, ug unsa gining ngalan nga sa mga agtang. Muna siya ang gitawag the Seal of Living God. Atong patingugon ang komentary, no? Commentary on the New Testament prepared by the Catholic Biblical Association. Ato siya ning patuganon. Kay daghan kay karong naglibog aning kining gitawag og silyo sa Dios, Seal of Living God. Bida daghan nga gapataka lagngal-ngal mga baba, mga ministro, mga pastor, taka na lagnanga ang baba. Ug wa gali ka kabalo kung say silyo sa Dios nga ibutang sa agtang ay pagpatagag panudlo sa mga tao. Na may imong Biblia basahan na. Di kay magpataka lang kag ngal-ngal ng baba nimo. Silyo sa Dios nga buho ipatik sa agtang litra por litra agta ang giskutan atong tanang usay silyo sa Dios. Ano sa abrihan kining Biblia, kining commentary on the New Testament. Ato sang tan-awon ang introduction ani. Atong tan-awon ang palid. Gibutang dere a commentary on the New Testament
prepared by the Catholic Biblical Association, gisulat atong 1942. Wa pa ko mataw. Asa Swindle Talibong ni wa pa mataw. Unsay sulod sa ilang libro atong basahon, may tungod aning silyo. Sa pahina 664 gibutang diri, the seal of living God is an emblem of security. This symbolism is taken from Ezekiel 9:4. Servants of our God, the faithful who are to be marked as slave were branded, probably with the name of God and the Lamb. Unsay tuyo sa silyo sa Dios nga ibutang sa agtang? Ngang ibutang sa agtang, ingon ang Biblia, the name of God and the Lamb. So ngalan sa Dios o sa Kordero. Unsay purpose ani? Ingon ang pahina 665 nag-ingon, the sealing is an assurance that all God's servants will be safe in the time of trouble. Muna purpose. Unsay ipatik sa agtang? Silyo sa Dios. Ingon ang komentary on the New Testament, libro sa Katoliko mo itong giwasa. Reklamo ka kay libro sa Katoliko. O sige, arita sa Biblia. Aron wa ang reklamo nimo. Arita sa Biblia. Kini atong gamiton kining gitawag og textos recipe. Pinadayag 22 versikulo 4. Paminaw mo. Lingkap ka mo mga ministro ron diha, mga bakakon, mga pastor nga mga hiwi. Paminaw, basaha pag-ayo, na ikong gibasa. Then, di man ka pastor, gisultian kasi yung mga pastor nga nubot-buton, hala, tingnan nyo yung pastor. May tungod ana, ganyan yung mga ministro, yung mga magtutudlo. Pinarehag 22:4 gibutang dire. Og sila makakita sa iyang naong og iyang ngalan naa sa ilang mga agtang. Ngalan sa Ginoo ha, naa sa ilang mga agtang. Na example, ito ipakita ninyo. Tinuod ba yung ngalan ay butang sa agtang. Ingon ang Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 1. Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 1 atong basahon. Og ako mitanaw og tan-awa usa ka nati nga karnero mitindog ibabaw sa bukid sa Sion. Ug uban kaniya ang usa ka gatos ug 4 ug 4 kalibo nga nagbaton sa ngalan sa iyang amahan nga gisulat diha sa ilang mga agtang. Sampol na. Naapo ni sa Pinadayag Kapitulo 7, versikulo 3, nga mga katawhang Israel, kana kaming na sila. Kaming na, gisulat na daan. Pero saan man yung pagsulot sa langit kung wakay patik sa agtang, di makakasurvive sa mga katalagman. Kaya ang purpose sa patik, ingon ang Biblia og referensya, kaya hindi ka malaglag. Basahan ito ang Pinadayag Kapitulo 9, versikulo 4. Kiniha, may tabo ni siyang gitawag og 7 Great Revolution. Na ibang mga pastor, mga ministro, musok sila ko tinood. Nga rapturon sa kunodaan sila. Rapturon sa mumbaga. Masaha ko ng Matthew 24, versikulo 20, tama sa 34. Mahitabo ang mga katalagman, 7 Great Revolution din sa yuta, naa pa ang katawhan sa Dios. Ang purpose aning patik nga ibutang sa agtag, proteksyon ni ingon ang libro itong ibasa. Emblem of security. Dito na pa yung mga libro nga atong basahon,
Ang gitawag nila nga emblem of ang bot pasabot nga di pa nag-iya ka o giproteksyonan ka. Mo ni purpose nganong naay patik sa agtang. Kay haron di ka malaglag. Pinadayag Kapitulo 9, versikulo 4. Wala siya. Ang ikaunom na ni nga tunglo. Kasi bin Great Tribulation man. So, kung ikaunom ni. Ito sa kunulili o ikaunom ba ni. Mo lagi. Muna siya ang kuan. Kaliman di ba kauna ba? Kamo na lang basa ni ko. Basta kay kining Kapitulo 4 lang una akong basahon. Butang deha. Ididaan sila sa paglaglag sa mga balili o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makalaglag lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Dios diha sa ilang agtang. Karon ugwa kay patik sa agtang. Aha man kapunta. Napoy ubang pundok. Hadlok sila 666. Pero isimba sila ng Satanas ha. Jesus Christ sa pulang Ginoo. Hadlok sila muna nangandam sila. Adtong sila mabukid, mga langaw, bisan asa. Nya unsa man siya nga ang tanang tao man. Mo may ilang pangitaon katong walay patik sa agtang mo ilang laglagon. Muna tuyo. Basahan to usab ang Kapitulo 14 versikulo 1. Ibutang din niya. Unya nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion. Uban ang 144,000 katao. Kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan ug ngalan sa iyang amahan. Ngalan sa Kordero ha? Ngalan sa anak o ngalan sa amahan. Yung pastor, duha may ngalan. Isun ngalan og sa amahan o ngalan sa anak. Nganong nasi mo itang usara man lagi. Atong tanan og unsay ngalan sa amahan, unsay ngalan sa anak, lahi ba? Arita sa pinadayag Kapitulo Juan Kapitulo 17 versikulo 11. Pinadaya ay Juan Kapitulo 17 versikulo 11 tama sa 12 atong basahon. Og karon dili na ako dinhi sa kalibutan. Apan kini sila ania sa kalibutan ug ako moanha na kanimo. Amahan nga balaan. Bantay sila pinaagi sa imo ngalan nga gihatag mo kanako. Aron sila mausa maingon nga kita usa. Samtang uban pa ako kanila gibantayan ko sila pinaagi sa imo ngalan nga gihatag mo kanako. O gibantayan ko sila usab ko sila ug wala na kanilaglag gawa sa tao nga paggalaglagon aron matuman ang kasulatan. So ang purpose na nga ang ngalan sa Ginoo ibutang sa agtang muli ngalan sa amahan ug sa anak kay ngalan sa amahan mauram po ngalan sa anak ingon ang Biblia na po yung mga animal nga tao gahimog laing ngalan. Ang bugok ka Santo Papa, si Pope Leo X, nag-imbento ngalan. Iyang giimbento ngalang Jehovah atong 1518. Mabasa na sa Jewish Encyclopedia Volume 7 page 88. Mabasa po na sa Judaica Encyclopedia Volume 7 page 680. Ang Santo Papa, tungod siyang pagkabugo, wa man siya kaila, di man siya kabasa ng YSWH, ang nag-imbento siya ngalan. Kini po mga Hudiyo po, utro po ni mga animal dagko. Ang YHWH silang gibutang agbawil. Mga napurmang Yahweh. Ug wa mo kaila ng ngalan, ay pasipad
Gibutang nga magbawil, di na purmang Yahweh. Kinundumi ba? Ang ngalan ang Hebrews Bible, walay bawil. Upat ra gyud ka litra ang ngalan dito sa amahan. YHWH. Ang pag-pronounce na, ang pagbasa na, muning nasa mong agtang. Muni siya ngalan sa amahan o ngalan sa anak. Jesus. Muni pronunciation. Muna diya, nagadaot pag mga hula-hula sa tao, gumikat ng mga limbungan ng mga pastor, mga ministrong, mga mini, mga propita, mga bakakon. Labi na itong palis katoliko, si Hieronimo, pag-translate sa Bible, ang ngalan nga Isos, hindi ko ago. Di pag-abot ining panahon na 15th century, ang katong Isos nga walay giilisag G ang I, ana po man ang Jesus. Ang ngalan sa Yawa, man ang Jesus. So, na-dokumentado tawa tapos sa kagngan ba din So, kamo, no, kamo mga ministro, mga pastor, sa mga panuaya mo, paggawas ka yung mapagtulunan, siguruan yung doon may dokumento mo basa. Di kayo mapatakan, nagbuka ng ba ni mo. Dugang kalibog sa kalibutan. Samot kasaag ng mga tao. Karon deklara naman sa Santo Papa nga Lucifer magisimba ni Lucifer mao na Jesus karon. Awayon pa yung Katoliko nga pareha ra mo Ginoo. So ang purpose ingon sa atong gipambasa karon mga libro Biblia, nga ang ngalan sa amahan ug anak o sa ramay ilang ngalan mo ning nasa mong agtang preparasyon ni siya sa mga katalagman nga may tabo kahero makalahutay mi. Kay moabot ibubo man kun mga kasakitan kung pangling uban nga mga taong mga hangal nga rapturon lagi kuno usa pa ibubo mga kasakitan rapture si Bumbaga paminaw ni Mateo 28 Mateo 24 paminawa pagayo ayaw patakag yaw-yaw di ka kasiguro lagi kaya maulawan ka lang yapon Mateo 24 versikulo 20 ta magsugod. Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangalagi o dili mahiatol sa tingtugna o sa adlang papahulay kaya siya ang gisultian iyang katawhan. 21 Kay unya moabot ang dagkong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na gyud kini mahitabo pa. Dagkong kasakitan mo ning gitawag og 7 Great Tribulation. Kay siya yung giwarningan ang iyang mga katawhan. Unya nga nang ingon magkagrapturon dahil usa pa silutan ang kalibutan. Silutan ang kalibutan na pa yung katawhan pero parang safety ang iyang mga katawhan dili maapil sa mga katalagman. Sumala atong gibasa magpabutang og ngalan sa Ginoo sa agtang kaharo safety. Ingon ang libro. Basahan na to ha. The seal of living God is an emblem of security. The sealing is an assurance that all God's servants will be safe in the time of trouble. Ingon ang libro. Karon kay ingon man ka rapturon sa usa pa silutan kalibutan asa man ka unsa man imong ipabasa sa mga tao. Unsa man libro ha. Unsa man Biblia imong itug-an karon sa mga tao nga rapturon daan usa pa silutan ang kalibutan. Kay ilabay ko ni kung gibasa. 29 atong basahon San Mateo kapitulo 24 bersikulo 29. Og diha inikatapos na sa kasakitan ni adto madlaw ang adlaw mangitngit ug ang bulan dili na mohata og kahayag ug ang bituon mga tagak gikan sa kitasan ug motay-og ang gahom sa kalangitan. Ug unya magpakita diha sa langit ang ilahanan sa anak sa tao. Ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managbinatay ug ila makita ang anak sa tao nga miabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit inubanan sa gahom sa gahom sa dagkong himaya. So ikaw ni basa na katapusan. Ang purpose nga nung silutan ng kalibutan haron pamatyon tong mga tao nga dili muhunong pagsimba sa mga yawa. Para ninyo ba? Di mo kabalo na mo nga yawa ning simba, di mo hunong.
kamo mo'y tuyo. Ari 34. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga dili pa mahanaw ang langit, sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo nga sa dili pa mahanaw kining kaliwatana, kining tanang mga butanga magakahitabo gayon. So ang purpose na basta naa pa mo sa yuta, kining mga katalagban mahitabo gini. Kaya ang tuyo ni pamatyon man mo. Kinsay patanyo order na nagpapaisos. Naa siya nga Dios, di man mo simba niya, simba mo gyapon mo giyawa, kamay may purpose. Pinadaya kapitulo 9 bersikulo 20. Patyon kitong laglagon ang katong wa gimuhunong pagsimba sa mga yawa. Buti niyo. So man karon kanang uban nga pastor daw, mga ministro daw nag-angkong alaga sa Dios. Wa kay gibasihan sa mga panulti, may pamaghilom ka. Maghilom na lang ka, kadugang lang ka sa sala sa mga tao. Yawa pa na imong simba, taka pa nagnanga ang baba nga wa kay gipangbasihan, may pamaghilom ka. Kan tinuod katawhan sa Dios ang libro nagtug-an ug ang Biblia nagtug-an ngang iyang mga alagad unsa ilanan. Hindi ta kagangkon nga ikaw alagad sa Dios niya wa kay ilanan, iba magpuyo ka. Awa ato basahon ha. Chapter 22 verse 3 sa Apokalipsis. Apokalipsis chapter 22 verse 3. And there shall be no more any accursed thing, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Servant ha, alagad. Unsa ilanan? And they shall see his face, and his name shall be on their foreheads. Ang ilhanan, ingon ang Biblia o ka-referensya, kung muangkon kang alagad ka sa Dios, sinugo ka sa Dios, nyawa kay patik sa agtang, bot-bot nimo. Ingon ang Biblia o ang referensya. So ako lang ipoklaro. Unsay na akong nabasa, Biblia o referensya atong giblihan din atong gitug-an dire nga kanang inyong Dios nga gisimba. Ako namang gipasabot sa una nga Jesus Christ mo na si Lucifer, di mo manoo karon i-claim na inyong Santo Papa. Declare na. Tanawa ko nang basaha ko ay tanawa ko ni sa YouTube kanang Vatican worship the serpent. Ba kita ni dako kang bitin diha sulod sa templo sa Vatican Temple. Kay kanang nasa baba kanang tunga tanawa na si Lord Jesus Christ. Kanang bitin dili na mo inaong Lord Jesus Christ, symbolical image na niya. Kay nagsimbolo man sa dako kang bitin, yawa o Satanas. Kay kanang nasa baba sa bitin dako kang bitin nas tunga na siya diha Lord Jesus Christ. Dahil mo po na gipanggamit sa mga anting-antingan karon. Kanang mga anting-antingan, kung doon na kay higayon, kung mahimo, isurrender na anting-anting ni mo gato ng dauban. Kaya iyan na siyawa. Kaya siya may purpose niya pag anting-anting o di mo madutlan, kaya kami mo patay. Nagtugon ba ang Diyos pagpatay ang tao? Kaya yun, namorisyo pa gano'n ng uban gani. Namorisyo pa. So gusto kag kaluwasan, biyain na. Biyain na. Ato na dauban. Undangin nagsimbang yawa. Tindawata ngalan sa Ginoo. Ngalan sa Dios nga mao sa Papa Isos. Ang pagdawat mao ang pagpatik sa agtang. Kaningon ang Biblia, kaysa tanang mituo ug midawat sa iyang ngalan, nangahimo sila mga anak sa Dios. Kung gusto ka may mga anak sa Dios nga Papa Isos, biyain ang Ginoo imong simba. Kini bitaw kung kini mga pinatikam sa una, yawa may simba ni Jesus Christ, may simba ni sa una. Di karon nangundang na sila. Ilan ang gibiyaan? Muna nga napoy mga anting-antingan rin sa una, na namiya na sila anting-anting, ilang gisurrender akong gipandauban. Dahil bidawat sila sa ngalan sa Dios nga mao sa Papa Isos, butang sa altar. Ang pagdawat dili kay istoryera.
dili kami ngung kadaw kog sutres nya wala kay gidawat nga kwarta. Kadaw ka nata kay gidawat kwarta. Ning katagaan kog kwarta ni mama nya wala kay gidawat. Istorya ra nimo. So mimo kag gidawat nimo yang ngalan na pangutan na aham ni magbutang. Ningon ang Biblia ibutang sa agtang. So parang tinuod kami dawat sa ngalan, ito ko sa ngalan, ibutang sa agtang. Kaya haron ato makita tinuod yung kang dawat. Muna biblikal. Kanang mingon nga ang silyo sa Dios Sabado, los nimo sa pagbuakon ta nimong ulo. Kini pong uban pod patikli ko ni Espiritu Santo. Tinuod man na, pero agtang di gibutangan. Ang Espiritu Santo nasa lawas, ingon ang Episo 1:13, nasa lawas. Ingon sad ang unang Korinto, nasa lawas. Pero ang pangutana, ang ngalan ba sa Espiritu Santo? Ang Dios ba? Mao ang Espiritu man. Muna iyang ngalan, kung tinuod nga naa siya sa imong sulod, ibutang iyang ngalan sa agtang. Kaya nagpasabot nga naa ay laman ka na imong lawas. Dunad ay nagpuyo ang imong lawas nga mao ang Espiritu Santo. Muna purpose para ko. Kaya ito masaw na sa unang Korinto. Asa magpuyo ang Espiritu Santo. Unang Korinto 6:19. Asa ang Espiritu Santo mo puyo? Sa imong agtang ba o sa imong lawas? Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo? Ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sing kagalingon, kay gipalit na kamo sa kabili usa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So asa mo puyo ang Espiritu Santo? Sulod sa tong lawas. Asa ibutang ang ngalan sa Espiritu Santo? Kay ang Espiritu Santo mao man Dios. Ang ngalan ibutang sa agtang. Kung wa kay ngalan nga napatik nga na simong agtang, ingon ang Pinadayag Kapitulo 9 versikulo 4, laglagon man sa Dios ang walay patik sa agtang, na problema na nimo og ayaw kog basula. Kay sayang kay gapon bisan pagkakong kambunyagan. Dili na nakaapekto. Sa una, epektibo ng bautismo. Kaya mo to pabautismo maluwas karon na may katalagman, kulang na. Kanang Pinadayag Kapitulo 7 ay kanang katawang Israel nga patikanan karon pila ka adlaw. Agi din ang bautismo wala. So importante magugkay patik kaysa bautismo. So ang bautismo expire na. Kana po 144,000 po na agya po sa Pinadayag Kapitulo 14. Lahat ko itong Pinadayag City. Kaning 14. Kining puro litaw. Kining mga choir. Naamay ngalan sa ama sa anak ng agtang. So kayo usar may ngalan sa ama sa anak. Isos naman. Sumalas pa sa Pinadayag Kapitulo 17. 11 ug 12. Nga ngalan sa Diyos usara. Maura man ang ngalan sa anak. Kung samahan. Amo ni karon na sa mga agtang. So wa ka ani. Na. Ay ba maglana kag putot. Kaysa mo ang kung kagluwas ka. Nga madto kag langit, tanawa ko no ang Pinadayag 22:4 kasi makasulod sa langit. So pagkasulod nimo nga address kalibutan, wa kay patik laglagon man ka. Kalahutay lay ka. Amo ni purpose. Ngano ang katawan sa Dios magbaton og ngalan sa agtang, iya kong gisugo kay haron dunay maluwas inig abot na sa katalagman sa yuta. Kay bubo man ang pito ka katalagman, pito ka dagkong kasakitan nya makasurvive ana mapinatikan raman. Ano yung purpose? Ngano, gipadala ko, ipapaisos nga sa yuta, kay haron, pagtuman siyang plano, pag sugot sa iyang sugo, nga pabutangan o patik ang mga agtang sa tao, ginamit ang iyang ngalan, kay ang patik, proteksyon na. Proteksyon. Sumala, mabasa ang Biblia o sumala prinsya, sumala usab sa ako yung mismong trabaho din sa kalibutan. Wala ko nagbuot-buot aning sa nimpundo ka wala. Nay nagsugo nako. So ang nagsugo nako, mutanan ka kinsa? Kini ngalana. Ang tag-iya ni ngalana natuwa sa langit nga maoy nagpalabog ni Lucifer dinhi sa kalibutan.
Ha? Ako namang gipasabot, ako namang gipaila. Si Lucifer muna ang ngalan sa Satanas kanato ug karon ang iyang ngalan pero bago muna si Lord Jesus Christ. Wala yung nagbunyag na, wala yung nakabulgar na ako ra. Ako ra. So karon ang Santo Papa karon ayan yung siksay pa. Kay di gyud mahitabo nga di siya mo deklarar na ano man. Humana ako bulgar. Kana karon iya na lang giuyunan sa tupa ni approve siya nga kining akong giwali, kining akong gipaybalo sa mga tao sa kalibutan tinuod ni kay iya na gyud giangkon i-claim nga agi deklara nga si Lucifer gina. So mo tumig saon kay taas-taas na kayo pero ato na po ni siyang nanaputilain nga pagbuhaton ato na po ipaybalo ninyo kining mga ngalan sa mga yawa. Kiningom ang pinadayag kapitulo 9 versikulo 20 atong basahon ang pinadayag kapitulo 9 versikulo 20 gibutan dire pinadayag kapitulo 9 versikulo 20 gibutan din ug ang tanan uban pa nga mga tawo nga wala mga matay pinaagi sa maong mga hampak kini sila wala maghinulsol sa ilang mga nabuhat sa ilang mga kamot wala usab nila biyae ang pagsimbag mga yawa sa so, tunisgutan ning mga yawa usa ning mga lana gikan ni Yahweh Allah Jehovah Jesus and Jesus mo ni punuan sa mga yawa Adonai Elohim kining mga Yahshua basta kay ataran ni bulgar niya sunod ataran ning isgutan kay kuan palento pagbasa nagsimbag mga larawan nagsimbag larawan ron gawas ni Jesus na pay mga liro nagsimbag larawan kini mga Buddhism Buddha ba kana si Buddha tao na siya anak na ni King Sudhwana dili na siya Dios pero ilang gihimong Dios patay naman na siya kay nahilos ang gikaon yang rebulto nagpabilin ron napay nagsimba na apila silot kini nagsimbag mga larawan mga dunay mga bato kahoy dunay mga mata di kakita dunay mga tiil di makalakaw dahil wala usab nila hinulsuli ang ilang mga pagpamatay tao o ang ilang mga pagpanlumay ng mga anting-anting o ang ilang pakigilawas o ilang mga pagpangawat kini mga kurakot wa may lain mga kurakot mga politiko man so bantay-bantay mo kay apit na maabot ang katapusan ninyo apit na so dalaygon kay ngalan ko pa Isus kung himaya ang tulan niya